Dito sa Barangay Sibol, San Miguel, Bulacan. Napapaligiran ng matatayog na bundok ang sikat na Madlum River. Pero sa ilalim ng magandang tanawin na to, noong taon 2014, 7 estudyante ng Bulacan State University ang tragically na binawian ng buhay. Pasado 3:00 ng hapon kahapon nang magpunta sa Madlum Cave at Madlum River ang mga estudyante. Parte raw ng kurso ng mga estudyante ang pag-tour sa Bulacan at ito raw ang napili ng mga ito. Papatawid daw noon ng Madlum River ang siyam na biktima ng biglang rumagasa ang tubig mula sa bundok, kaya natangay ang mga estudyante. 2:00 ng hapon nang makarating kami sa Barangay Sibol. Ngunit patakip silim nang sinimulan naming puntahan ang mismong bahagi ng ilog kung saan sila inabot ng rumaragasang tubig. Dumaan kami sa Madlum Cave, ang pinakamabilis na lagusan patungo sa mismong lugar kung saan sila inabutan ng trahedya. Ngayon punta naman namin yung kung saan nalunod yung mga BSU student. Pagpasok namin sa loob ng kuweba, bumungad agad sa amin ang napakalaking lagusan. Dyan lang. May daanan dyan. Wala. Wala. Sige. Paglabas namin ng kuweba, kailangan namin bumaba sa pinakamatarik na bangin para makarating sa ilog. Malaking balite. Diyan tayo bababa. Sige. Sa gitna ng aming pagbaba, may nakasalubong kaming lalaki Kita na namin kaupan. yung At ang sabi niya sa mga amin, BSU mag-ingat student kayo sa inyong pupuntahan. kung saan nalunod. Ito. May maayos. Nang makababa kami sa bangin, natanaw namin ang mabatong ilog. Dito. Ang mismong lugar kung saan sila inabutan Diyan sila tumawid. ng rumaragasang tubig. Dito tumawid yung mga BSU student. Yan. Diyan sila inabutan ng baha. Oo nga, ano. Tapos parang Naisip ko inampas sila tuloy sa nung mga bato panahong na yan. inanod sila ng baha. Malamang ay tumama sa malalaking batong ito ang kanilang mga katawan na siyang naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Pagkagabi ba na pupunta kayo rito? Ha? Meron nagmumulto rito. Wala naman nagpaparamdam. Hindi na pala pwedeng bumaba doon. May daan po din. Saan? Sige. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang makarating kami sa mismong ibaba ng ilog. Kailangan talaga may gloves ka rito. Kasi matutulis yung hawakan mong mga bato rito yan. Medyo nahirapan din ang dalawang kasama sa pagbaba
Dahil bukod sa napakalaki ng mga bato, matulos din ng mga to. Ayan sila. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iingat sa pagbaba, Ito. sa wakas, narating din namin ang mismong ilog. Dito. Dito sila nalunod. Dito sila tumatawid. Pag ganun. Papunta sila ron. Dito na sila inabutan ng lumaragas ang tubig. Dito mismo sa lugar na to. Mag-iimbestiga tayo rito. Dito tayo magsimula mag-imbestiga. Dito na yan. Dito na sila nalunod. Baka umuulan dun sa taas. Delikado kami dito, no? Ha? Nagsimula na kami mag-imbestiga para malaman kung mayroon nga bang mga espiritong nagpaparamdam dito. Nilatag namin ang aming mga kagamitan at aparato habang naghihintay kung may mga kaluluwang lalapit Nandito kami sa at ibaba ng magpaparamdam sa amin. Pero lumipas ang ilang minuto, biglang umilaw ang aming mga aparato. Sabay-sabay na nag-react at umilaw ang aming mga EMF. Mag-antay pa rin kami ng mga kaluluwang lalapit dito. Ayan na. Ang lakas mo. Ngayon po ay mag-aalas 7, 6:30 ng hapon. Ayan na, ang lakas. Dumating na po sila, yung kanina kasi, Nag-antay kami rito ng ilang minuto. Kayo ba yung mga BSU student na nalunod dito? Pwede kayong magsalita sa spirit box. Ang lakas niya, no? Oh. Ang lakas niyan. tuloy-tuloy. Ito yung Sige, magalit. magsalita kayo sa spirit box. Kung sino man yung nakatira dito, huwag po kayong magalit. Dahil nandito lang po kami upang alamin kung may mga naiwan na kaluluwa dito, naligaw, na hindi po makauwi sa kanilang dapat talagyan. Isang paggalang po, isang magandang hapon. Kung sino man po yung nagmay-ari ng lugar na to, Para matiyak na walang daya, nagdesisyon kaming lumayo sa mga aparato. Pero kahit anong layo namin, patuloy pa rin silang umiilaw ng sabay-sabay. Yan o, pumapalo. Yan o. Lakas na nila. Kayo ba yung mga BSU student na nalunod dito? Kayo ba? Pagpatayin ko to ah. Oh yan, mayroon talaga. Hindi tayo pwedeng tumagal dito. Tara na. Hindi kami pwedeng tumagal sa lugar na ito. Uulan. Hindi kami pwedeng tumagal dito. Pero nagparamdam sila, oh guys. Ang layo na namin yan, oh. Para sabihin na umalis na kayo kasi Ayan, oh. lumakas na ng tubig. Ang layo na namin, nagparamdam talaga sila. Baka daw Ayan, oh. salamat po sa pagpaunlak ng anyaya. Salamat po. Kita niyo. parang umuulan sa bubong. Lumapit sila sa amin. Ang tagal namin nagantay. Ayan. Walang naka-live ah. Wala pong nakalive kasi walang signal po dito.
Walang kahit anong signal sa lugar na ito. Kaya imposible signal dito sa ma-detect ang Madlum. aming mga cellphone. Madlum River. At kahit lumayo pa kami, patuloy pa rin ang pag-ilaw at Grabe, pag-trigger lakas nun. ang aming mga AM meter. Oo. Huminto talaga sila dito. Bago kami tuluyang umalis, nag-alay muna kami ng maikling dasal At para Diyos sa naming may katahimikan lalang ng ng mga langit kaluluwa at na lupa. natili sa lugar Ama, na ito. ipinapanalangin ko po ang lugar na to, Panginoon. Bagat marami nang namatay dito, marami nang nakuhang kaluluwa, Ama. Kayo po sana, Panginoon, ang maghari dito, Panginoon, at matahimik nawa, Panginoon. Kasi naman po, Panginoon, yung kaluluwa na narito, Panginoon, sa inyong pangalan. In Jesus' name, pinapalaya namin sila at makuha sila ng liwanag. Pero po kanina, may narinig po kaming, may nakita pong liwanag, saksi rin po yung bata. At ako po, kaya ito po, maraming pong salamat in Jesus' name, Amen. 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 Hindi man namin natapos ang buong maghapon dahil sa panganib ng panahon. Sapat na ang ilang minuto na yun para patunayan na totoong may buhay pa rin sa ilalim ng ilog na to. Ang tanong ngayon, hanggang kailan mananatili ang kanilang kaluluwa sa lugar kung saan biglang naputol ang kanilang mga pangarap.